Ang dapat sana'y peaceful religious procession ng mga Buddhist monks sa Thailand na uwi sa kalunos-lunos na trahedya. Ito'y matapos silang araruhin ng isang pick-up truck na minamaneho ng isang 11 anyos na bata kung saan 8 sa mga monghe ang patay. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Thailand, inararo ng isang pickup truck at namatay ang 8 monghe sa gitna ng kanilang Buddhist procession kahapon kung saan ang driver o suspect ng krimen ay napag-alamang isang 11-year-old na bata. Ayon sa mga otoridad, magmamaya-ari umano ng mga magulang ng bata ang naturang truck na ngayon nasa kanilang kustodiya na para isailalim sa isang forensic investigation. Nasa 10 naman ang sugatan na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital habang ipinatawag na rin ng mga magulang para rin isailalim sa investigasyon. Dagdag pa rito, sa kabila ng pagkakaroon umano ng espesyal na pangailangan, nagawa pa rin ang naturang bata na manehong sasakyan ng halos 10 pang kilometro bago naganap ang insidente. Samantala, balita naman mula sa Ukraine, aabot naman sa 27 ang nasawit mahigit 50 ang sugatan matapos ang panibagong magdamagang pag-atake ng Russia sa Kiev. Tinatayang na sa 130 gusali naman na napinsala dahil sa lakas ng mga pagsabog na siya namang dahilan para pansamantalang sumilong ang mga residente sa mga underground metro station. Ayon sa Russia, bahagi raw niya ito ng kanilang retaliatory attacks matapos maunang atake ng Ukraine ang ilan sa kanilang mga civil infrastructure. At sa iba pang balita, inatasan si Filipino Cardinal Luis Antonio Chito Tagle na panguna ng Beatification Mass ni Blessed Francis Xavier Turoong Budiep sa isang simbahan sa Vietnam. Ito'y bahagi ng proseso bago ideklarang ganap na santo ang isang pinitisyong Katoliko na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Ayon sa Vatican, bahagi rin ito ng pagpapalakas na ugnayan nito sa komunistang Vietnam na wala pa rin formal na ugnayan diplomatiko sa bansa mula nang matapos ang Civil War noong 1975. Yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.